Sa huling part ng ating kwento ay nakaramdam ng pagkabahala si Chu Ziyu na kanyang nasabi sa kanyang sarili na dito raw ba sa Taiji Ancient Star ay mayroong nilalang na maaring makapigil sa Dragon God at iyon ay walang iba kung hindi si Tian No. Sa pagpapatuloy, nang nakita ni Miao na wala ng takas si Chu Ziyu kay Bai Zi ay masyado siyang nag-alala na kanyang sinaad kay Chu Ziyu na kung ano na raw ba ang kanilang gagawin dahil kapag hindi sila bababa dito sa bundok ay tiyak na papatayin si Chu Ziyu nitong nagwawala na lalaki. Sagot naman sa kanya ni Chu Ziyu na kapag hindi raw siya bababa dito sa bundok ay hindi din siya mabubuhay dito, ang kanya raw sitwasyon ngayon ay totoong dilema. Habang iniisip ni Chu Ziyu kung ano ang kanyang dapat gawin ay nagtanong naman sa kanya si Miao na kung mayroon pa ba raw itong natitirang mga trump card, at sigurado din ba siya na kanyang makakaya ang nagwawala na lalaki. Sa katanungan ni Miao ay mayroong plano na naisip si Chu Ziyu kaya kanyang inutusan si Lan Dai na humanap ito ng lugar para kanyang pagtaguan. Dahil ayaw niya na pati din siya ay mahuli ng kanyang crossfire. Samantalang itong si Bai Zi ay kanyang tinawanan si Chu Ziyu na kanya itong tinanong na kung napapagod na raw ba itong tumakbo kaya ito tumigil. Pero seryoso lang naman na tumugon sa kanya si Chu Ziyu na siya raw ay nasil ng 100,000 taon, ilan raw ba kaya sa kanyang lakas ang maaaring kanyang naiwan upang kanyang magamit dito. Dagdag pa sa kanya ni Chu Ziyu habang nagpapalabas ng aura sa kanyang katawan na ngayong araw ay kanyang titingnan kung ilan na ba talaga ang natitira sa kanyang lakas. Sa sinabi ni Chu Ziyu ay mas lalong nagalit sa kanya si Bai Zi na hindi na niya alam kung ano ang kanyang dapat na sabihin. Sabay kanyang tinawanan si Chu Ziyu dahil inaamin raw niya na masyadong malakas at matalino ang matandang Demon Chu, pero sa kanyang kasalukuyan na lakas pa ngayon ay masyado pa siyang mahina, sa sobrang hina niya ngayon ay pwede niya siyang tapusin sa isang ihip lang. At gusto raw ba niya talaga na labanan siya ng diretsyo, sobrang taas naman daw ng kanyang tingin sa sarili upang maglakas ng loob na lumaban sa kanya. Sa pangmamaliit ni Bai Zi kay Chu Ziyu ay hindi naman nagpapaapekto si Chu Ziyu bagkus natatawa lang ito na kanyang tinugon kay Bai Zi na kung papatayin na raw ba niya siya ngayon upang hindi na siya makapagsalita, lumapit lang ito sa kanya kung mayroon siyang lakas na loob na tapusin siya, dahil lalabanan niya siya sa lalaki sa lalaki. Dahil sa binanggit na mga salita ni Chu Ziyu ay naghahanda si Bai Zi ng kanyang malakas na kapangyarihan upang kanya nang tapusin si Chu Ziyu, sinabi pa niya sa ating bida na dahil nagmamadali na raw ito sa kanyang kamatayan ay kanya na itong ibibigay sa kanya. Nang nakita ni Chu Ziyu na seryoso na si Bai Zi sa kanyang gagawin ay lumabas ang pawis sa mukha ni Chu Ziyu na kanya itong pinapahinto sa kanyang binabalak, sandali lang raw muna, wala raw ba itong tapang upang lumaban sa kanya sa parehong level? Talaga raw ba na kanyang gagamitin ang kanyang mataas na level para patayin siya? Ano raw ba siyang klaseng lalaki kung ganito ang kanyang paraan sa pakikipaglaban? Pero makikita lang naman itong si Bai Zi na natatawa sa pagmamakaawa ni Chu Ziyu na nagtataka sa kanyang nakita. Dahil pala mayroong inihagis sa kanya na maliit na bote si Chu Ziyu, sinaad pa ni Chu Ziyu kay Bai Zi na tanggapin raw muna niya ito. Mabilis naman na iniwasan ni Bai Zi ang maliit na bote na inihagis sa kanya ng ating bida na masyadong nagtataka kung ano raw ba itong maliit na bote na inihagis sa kanya. Kasabay nito ay nagkaroon ng malaking pagsabog sa likod ni Bai Zi dulot ng maliit na bote na inihagis ng ating bida. Hindi lang doon dahil ibinato pa ni Chu Ziyu ang maraming bote kay Bai Zi upang hindi ito makalapit sa kanya. At sa kanyang isip-isip na mabuti na lang daw mayroon siyang maraming dala na ganitong sandata para sa kanyang depensa. Sa mga binato na maraming bote ni Chu Ziyu ay iniwasan naman ito lahat ni Bai Zi upang hindi siya madamay sa malakas na pagsabog. Sa pinaggagawa ni Chu Ziyu ay nainis sa kanya si Bai Zi na sumisigaw na tumigil na raw ito, sa tingin raw ba niya na nakakatawa ang kanyang mga ginagawa. Ngunit napatigil naman si Chu Ziyu sa kanyang pagbato ng bote dahil tinanong sa kanya ni Bai Zi na kung ang laman raw ba ng bote ay ang Sand of Time galing sa kanyang mga alipin. Sinusubukan raw ba niya na gambalahin siya upang matagumpay na mapino ang mga buhangin ng panahon at pagkatapos tumakas sa ilog ng panahon. Pero makikita lang naman si Chu Ziyu na lumabas ang pawis sa kanyang mukha na nagtataka kung ano raw ba ang mga pinagsasabi nitong lalaki na ito. Kaya kanya itong sinabihan na huwag raw itong magsalita ng walang kabuluhan dahil hindi niya alam ang kanyang mga pinagsasabi. Dahil dito ay mabilis na umatake si Bai Zi kay Chu Ziyu upang kanya na itong patayin sa pamamagitan ng kanyang mga kamay. At sigaw sabi pa niya sa ating bida na totoo raw pala ang mga sabi-sabi na si Demon Chu ay totoong masyadong masamang tao at masyadong tuso, sa pagkakataon na ito ay hindi na raw niya hahayaan na muli na naman siyang makatakas. Sa biglaan na pag-atake ni Bai Zi ay natatawa lang itong ating bida dahil tapos na raw ang oras. Ngayon ay oras na para kanyang ipadala si Bai Zi sa kanyang sariling hukay.
Sabay sumigaw ng napakalakas si Chu Ziyu na kanyang pinalabas ang talisman na ibinigay sa kanya noong nakaraan ng kanyang Auntie Luo. Nang nakita ni Bai Zi ang talisman na ipinalabas ni Chu Ziyu ay napatigil siya sa kanyang paggalaw na nakaramdam ng takot. Dahil ito raw ay isang jade talisman ng isang quasi-emperor, paano raw nagkaroon ng ganitong bagay si Chu Ziyu? At mas lalong nakaramdam ng takot itong si Bai Zi dahil nang lumabas na ang isang kamay ng quasi-emperor ay umaapaw ang kapangyarihan nito sa kanilang buong paligid. Sabay itinutok ng kamay ang kanyang daliri sa mukha ni Bai Zi na lumabas ang pawis sa kanyang mukha sa sobrang takot dulot ng presensya ng kamay ng isang quasi-emperor. Nang nakita ni Chu Ziyu kung paano inatake ng isang kamay ng quasi-emperor si Bai Zi ay hindi maalis ang kanyang tingin sa mga kaganapan, na humanga sa kanyang mga nakita kung paano mabilis tinalo si Bai Zi. Nang nawala na ang kamay ng isang quasi-emperor ay hindi pa rin makapaniwala si Chu Ziyu sa mga nangyari na hindi niya alam kung ano na ang kanyang dapat na gawin. Nang naramdaman ni Miao ang malakas na aura ng isang quasi-emperor ay nakaramdam siya ng takot na kanyang tinanong si Chu Ziyu na kung ano na raw ba ang nangyari. Kung ayos lang ito, bakit nakaramdam siya ng malakas na aura ng isang quasi-emperor? Sagot naman sa kanya ni Chu Ziyu gamit ang sound telepathy na huwag na itong mangamba sa kanya dahil sa katunayan gumamit siya ng isang quasi-emperor talisman upang kanyang patahimikin itong nagwawala na si Bai Zi. Sa mga nalaman ni Miao ay mas lalo siyang nakaramdam ng takot na kanyang binigyan ng payo si Chu Ziyu na kinakailangan na niyang umalis, dahil ang paggamit ng isang malakas na aura ng isang quasi-emperor ay nagpapa-alerto kay Tian No. Tiyak na pupunta siya dito upang kanyang imbestigahan kung ano ang mga nangyari. At kung mahuli niya siya dito ay tiyak malaking problema ang kanilang kahaharapin. Sagot naman ni Chu Ziyu kay Miao na hintayin na lang raw niya siya doon sa bundok na kanyang teritoryo, na agad naman pinasangayunan ni Miao ang tinugon sa kanya ng ating bida. Ngunit nang papaalis na si Chu Ziyu ay nagulat siya dahil tinawag ni Landay ang kanyang pansin, sandali lang raw muna hindi raw muna sila maaring umalis ng kanyang master. Dahil dito ay nagtanong sa kanya si Chu Ziyu na bakit hindi pa sila aalis dito. Ipinaliwanag naman ni Landay kung bakit hindi muna sila aalis, dahil noon ay napilitan si Empress Taiso na isil sila dito ay sa kadahilanan na hindi sila mamatay. Dagdag pa ni Landay sa kanyang master na sila raw ay mayroong likas na katangian na isang immortal na hindi masisira ng kahit sino. Nakangiti lang naman na nagtanong ang ating bida sa kanyang bagong babae na bakit masyadong natakot si Bai Zi noong kanyang nakita ang Jade Talisman ng Quasi-Emperor. Ayon naman ni Landay na sila raw na mayroong immortal na katawan ay mayroon din kahinaan, sa bawat beses na sila ay namamatay ay mas lalong humihina ang kanilang kapangyarihan, si Bai Zi ay bago lang nakalaya sa kanyang pagkasil, sa pangyayari na yun ay malaki ang nabawas sa kanyang lakas. Ngayon ay pinatay siya ulit ay tiyak na mas lalo siyang humihina. At mayroong maamong mukha na hiniling ni Landay sa kanyang master na alang-alang lang raw sa kanilang pagkakaibigan noon ay sana tulungan siya ng kanyang master na makumpleto ang kanyang pagbabago, handa raw siyang ibigay ang kanyang sarili sa kanyang master, gagawin raw niya ang lahat kung ano ang mga ipapagawa sa kanya ng kanyang master. Sa kahilingan ni Landay ay masyadong natawa si Chu Ziyu na kanyang pinasangayunan ang hiniling ng kanyang bagong babae, kaya muling tinawag ni Chu Ziyu si Miao upang kanya siyang papuntahin kung nasaan siya ngayon. Makalipas ang ilang sandali ay dumating na nga si Miao kung nasaan sila Chu Ziyu, at mayroong ibinigay na maliit na supot si Chu Ziyu kay Miao na kanya siyang inutusan na kapag muling nabuhay si Bai Zi ay siya na ang bahala na magpapakain itong nilalaman nitong supot. Tanong naman ni Miao kay Chu Ziyu na ang laman raw ba nitong supot ay isang lason. Sa katanungan ni Miao ay agad na hinawakan ni Chu Ziyu ang kanyang ulo dahil huwag na itong mag-alala dahil hindi naman siya mamamatay sa mga nilalaman ng supot na kanyang ibinigay. Kaya inutusan na ni Chu Ziyu si Miao na puntahan na niya si Bai Zi upang siya na ang bahala na magpalamon sa kanya ng lason. Nang dumating na si Miao kung saan ang walang malay na katawan ni Bai Zi ay agad niyang ipinalabas ang lahat ng nilalaman ng supot na ibinigay ni Chu Ziyu. Habang tinitingnan ni Miao si Bai Zi ay nagtataka siya kung ano raw ba itong mga asul na aura na dumadaloy sa kanyang katawan. Nakita din ni Miao ang isang palakol na nakalutang sa tabi ng walang malay na si Bai Zi. Dahil dito ay namangha si Miao sa kanyang nasaksihan, kaya ang kanyang ginawa ay agad niyang itinapon ng palakol papalayo sa katawan ng walang malay na si Bai Zi. Kasabay nito ay nagising si Bai Zi sa kanyang pagkakatulog na napasigaw ng malakas dahil kinalmot ni Miao ang kanyang mukha ng walang tigil. Nang malinaw nang nakita ni Bai Zi kung sino ang walang hiya na gumawa nito sa kanya ay kanyang minumura si Miao na halata sa mukha ni Miao na ito ay mayroong masamang tingin kay Bai Zi.
Si Chu Ziyu na nanonood sa ginagawa ni Miao ay mahinahon niyang pinapatigil si Miao sa kanyang pangmamalupit kay Baizi na kanya itong inutusan na bigyan na raw niya ng gamot ang batang malubhang na sugatan. Sa inutos ng ating bida ay agad niyang ibinuhos sa katawan ni Baizi ang mga lason sa loob ng bote. Habang masaya na nakatingin itong si Landay sa kanyang master ay mayroon namang naramdaman na kakaiba si Chu Ziyu na kanyang sinabi sa kanila na parang masama raw ang kanyang nararamdaman ngayon na para bang si Tiannu ay dumating na dito. Kaya agad niyang kinaladkad si Baizi upang kanyang isama sa kanilang pag-alis. Hindi raw sila maaring magtagal dito, kinakailangan na nilang makaalis sa lalong madaling panahon. Sagot naman sa kanya ni Miao na kanya raw pinapanalangin na sana pigilan ng Dragon God ang pagpunta dito ni Tiannu. Makalipas ang ilang oras ipinakita sa eksena ang loob ng Desolate Island. Sa ilalim ng bundok dito makikita si Mengdai na tahimik na nag-cultivate ng siya lang mag-isa. Pero natuon naman ang kanyang pansin sa kanyang harapan dahil dumating na si Chu Ziyu kasama ang kanyang bagong alagad na si Landay maging si Baizi, kaya agad siyang tinanong ni Mengdai na bakit agad itong bumalik dito. Pero nang nakita niya na mayroong bagong babae na dinala si Chu Ziyu ay agad siyang tumayo na seryoso niyang tinanong ang kanyang manyakol na disciple na kung sino na naman daw ang babae na kanyang dinala. Ayon naman sa kanya ni Chu Ziyu na ang babae raw na ito ay ang kanyang bagong servants. At ipinakita din ni Chu Ziyu sa kanyang master ang walang lakas na si Baizi dahil ito raw ang mabangis na hayop na kanyang nahuli, pero masyadong nagtataka si Mengdai nang tumugon sa kanya ang ating bida habang nakangiti na tingnan raw ng mabuti ng kanyang master ang kanyang gagawin nitong lalaki. At dito ay tuluyan na nga na ipinakita ng ating bida sa kanyang master ang kakayahan ng kanyang godly skill seed. Kasabay nito ay dahan-dahan itong lumapit sa katawan ng halos hindi makagalaw na si Baizi upang muli na itong isilang para magsilbi kay Chu Ziyu. Habang seryoso na tinitingnan ni Chu Ziyu si Baizi na nilalamon ng kanyang godly skill seed ay nagmamakaawa sa kanya itong si Baizi na kanya raw patawarin ang kanilang mga kauri dahil wala raw silang kasalanan sa kanya, sa katunayan sila ay inosente. Sa pagmamakaawa ni Baizi ay natatawa lang itong si Chu Ziyu na kanyang binigyan ng babala si Baizi na magpakabait na lang raw ito dahil kanyang hahanapin ang kanilang space at kanyang uubusin ang lahat niyang angkan na kanyang makikita. Kanyang tinitiyak na ang buo niyang pamilya ay magkita-kita sila sa kabilang buhay. Kanyang pinapangako na talagang gagawin niya ang kanyang binitawan na salita ngayon sa kanya. Nang tuluyan ng nilamon ng godly skill seed si Baizi ay nagsaad si Chu Ziyu sa kanyang master na ilang araw daw silang hindi nagkita. Hindi raw ba siya na-miss ng kanyang master? Pero nagtanong lang naman sa kanya si Mengdai na kung sino raw ba itong lalaki na ito. Ayon naman ni Chu Ziyu sa kanya na kanya raw ipapaliwanag mamaya kapag sila na lang dalawa. Makalipas ang ilang sandali matapos ipinaliwanag ni Chu Ziyu sa kanyang master kung ano talaga ang pagkakilanlan ni Baizi ay nagsalita sa kanya si Mengdai na pinagdaanan raw ng lalaki na iyon ang maraming hirap upang makatawid sa ilog ng panahon para lang mapatay niya siya. Dagdag pa niya kay Chu Ziyu na hindi raw talaga niya inaasahan na ang hinaharap ni Chu Ziyu ay masyadong makapangyarihan, at sa tingin raw ba niya na magiging pinakamakapangyarihan siya sa buong cosmos na walang sino man ang makakatalo. Natatawa lang naman na sinabi ni Chu Ziyu sa kanyang master na ang kanya lang raw dapat isipin ngayon ay dapat magpakumbaba sa kanyang mga nalaman patungkol sa kanyang hinaharap. Tanong pa ni Chu Ziyu kay Mengdai na sa mga nalaman raw ng kanyang master patungkol sa kanyang hinaharap ay mas lalo pa ba itong humanga sa kanya. Ngayon raw ba ay mas mataas na ang tingin sa kanya ng kanyang master? Naiinis lang naman na tumugon sa kanya si Mengdai na wala raw ba siyang hiya para sabihin ang mga ganoon na salita? Ang relasyon raw nila ngayon ay puro na lang pagkakaibigan na walang romansa. Kaya huwag siyang magsalita ng ganoong walang kwenta. Sa sinabi ni Mengdai ay natatawa si Chu Ziyu na kanyang sinaad sa kanyang master na paano raw ba niya nasabi ang ganoon na wala silang romansa? Sila raw dalawa ay nagkaroon na ng sanggol. Matatawag pa raw ba ang kanilang relasyon na walang romansa? Kapag kanila raw ginagawa ang madalas nilang ginagawa ay mas umibabaw pa sa kanya ang kanyang master. Paano raw ba inaangkin ng kanyang master na ang kanilang relasyon ay walang romansa? Dinagdag pa sa kanya ni Chu Ziyu na matatagalan pa raw bago niya mapaamo ang isang yun sa labas kaya huwag na lang tatayo ang kanyang master dahil siya na ang bahala na gagalaw sa kanilang gagawin ngayon dito sa kama. Tinanong din niya sa kanyang master kung mayroon na raw ba itong naramdaman na improvement sa kanyang pananatili dito ng ilang araw. Sagot naman sa kanya ni Mengdai na kanya raw nakamit ang malaking tagumpay. Ngayon ay naging mas malinaw na ang kanyang pag-unawa sa kanyang sariling landas. Sa isip-isip naman ni Chu Ziyu na hindi raw muna niya sasabihin sa kanyang master ang patungkol sa makalangit na daw sa ngayon, naisip din niya si Dakilang Taisu dahil nalaman niya na sinabi raw ni Dakilang Taisu na mali raw ang kanyang landas ng daw.
Ano kaya ang nangyari sa kanya sa huli? Sana makapaglakbay siya sa oras upang siya mismo ang magtanong sa kanya. Nagulat naman itong ating bida dahil nagtataka na nagtanong sa kanya si Meng Dai kung ano raw ba ang kanyang iniisip, ano raw ba ang kanyang problema, pero nakangiti lang naman na tumugon sa kanya si Chu Ziyu na matagal na raw na panahon noong huling ininom ng kanyang master ang rootless divine water, ngayon ay kinakailangan na itong gamitin ng kanyang master para makapag-advance siya ng isa pang level. Pero itinuro lang naman ni Meng Dai si Bai Zi sa labas dahil hindi na raw ba siya tatayo doon para kanyang bantayan ang lalaki. Sa sinabi ni Meng Dai ay natatawa na tinugon sa kanya ni Chu Ziyu na sa ngayon raw ay nagsimula na ang paglamon sa kanya, kaya wala na siyang panahon para makatakas. Dagdag pa ni Chu Ziyu sa kanyang master habang kanyang hinawakan ang katawan nito na dito raw sa Taiji Ancient Star ay mas lalong nagiging mapanganib. Ang bawat puwersa na kanilang makakamit ay dagdag sa kanilang proteksyon. Kinakailangan nilang mag-ipon ng lakas para sa kanilang kaligtasan. Tanong pa niya sa kanyang master na kung hindi raw ba siya nagkamali sa kanyang mga desisyon, inis lang naman na tumugon sa kanya si Meng Dai na kung tunay raw ba talaga na kanyang sinusubukan na palakasin ang kanyang sarili, o ginagamit lang niya ito upang samantalahin. Pero mas lalong nagulat si Meng Dai dahil agad siyang pinatungan ni Chu Ziyu upang kanya na itong diligan. Sa biglaan na kilos ni Chu Ziyu ay wala na lang nagawa itong si Meng Dai na kanya na lang pinapabayaan si Chu Ziyu kung ano ang nararapat niyang gawin sa kanyang katawan dahil alam naman niya na dito haantong ang kanilang pag-uusap. Sinabi pa sa kanya ni Chu Ziyu na siya raw ay nakapatay ng 2 ibon gamit ang isang bato. Kasabay nito ay napaungol ng malakas itong si Meng Dai dahil binaon ng todo ni Chu Ziyu ang kanyang matigas na sandata sa iniingatan na kayamanan ng kanyang master. Seryoso pa na sinaad ni Chu Ziyu sa kanyang master na ang trabaho lang raw ngayon ng kanyang master ay bigyan siya ng lesson sa ganitong mga gawain. At dito makikita sa mukha ni Meng Dai na mas tumindi pa ang kanyang pag-ungol na masyadong nasarapan sa kanilang ginagawa ng kanyang manyakol na disciple. Nang matapos na sila sa kanilang ginagawa ay hinawakan naman ni Chu Ziyu ang buhok ng kanyang master na kanya itong tinanong kung nag-enjoy raw ba siya sa kanilang ginagawa. Sabihin lang raw ng kanyang master na gusto pa niya ay talagang muli na naman nila itong sisimulan. Pero nagulat si Chu Ziyu dahil nagbigay sa kanya ng ulat si One Eye gamit ang sound telepathy na hinihiling raw ng Lord of Thousand Faces na kanyang makita ang master. Dahil dito ay nagtataka si Chu Ziyu na kanyang tinanong si One Eye na di ba umalis ang Lord of Thousand Faces para sa kanyang misyon, bakit niya siya gustong makita? At agad na inayos ni Chu Ziyu ang kanyang sarili na kanyang tinugon kay One Eye na pupunta raw siya doon upang kanyang makita ang Lord of Thousand Faces. Nang papalabas na si Chu Ziyu ay halata sa mukha nito na ito ay masaya dahil sa tingin raw niya nahanap na nila ang asawa ni Tiannu nang napakabilis, hindi na raw ito masama, parang mas malaki raw pala ang kakayahan ng lalaki na yun kumpara sa kanyang inaakala. Parang kinakailangan na raw niyang humanap ng paraan upang baguhin siya ng kakaunti at gawing mas kapaki-pakinabang sa kanya sa hinaharap.